Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, sino pa nga ba, kundi si Batang Maynila Toids. Ngayong araw na ito, magandang umaga pa rin po sa ating mga media na narito at sa ating mga kaumbayan. Well, siyempre, kami ay nalungkot doon sa naging desisyon ng judge doon sa kaso na other forms of child abuse ng RA 7610 na ang involved dito ay yung 18 na mga tinawag natin ito mga kalaingod 18 na binubuo ito ng 8 teachers, kami ni Casatur, 2 membro ng Alliance of Concerned Teachers, yung administrator ng Kalaingod, yung Salugpungan Schools, at 4 na pastor doon sa So, ang masasabi ko, kung sino pa yung nagtatanggol para sa mga karapatan ng mga kabataan, at ay kami pa yung na-convict o kami pa yung mapaparusahan. Well, kami ni Casatur ay invitee doon sa National Solidarity Mission, dahil National Solidarity Mission ng Salugpungan Schools, dahil sa matagal ng panahon, sa panahon ni Duterte, ay talagang hinaharas. May mga pinapatay pa nga na mga lumad, na mga estudyante at saka executive director ng isang lumad, schools. Kaya matagal ng panahon pa rin ito ni dating Presidente Duterte, ay gano'n na yung nangyayari. Kaya wala silang mapupuntahan kundi humingi ng tulong sa amin na nasa gobyerno at saka dating congressman. Kaya yun po yung ginawa natin, tumulong po tayo. Ang nakakalungkot lang dito, sino pa yung mga teachers na sinikap na sila, yung ating mga estudyante na sinikap na i-rescue sila, ay sila rin ay mga convicted din. Sila yung mga teachers na talagang binubuhos nila yung kanilang effort, even yung kanilang buhay para makapagtulong dito sa mga lumad schools. At kami naman ni Casatur at yung aming mga miyembro sa ACT, ay kami naman ay kumbaga nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Tumulong na nga kami sa ating mga estudyante. So, nagpapatuloy pa rin itong kawalan ng hustisya sa ating mga lumad. In fact, kung maalala ninyo, more than 200 schools ang pinasara nung panahon ng Duterte administration dahil sa kung ano-anong mga pagbibintang. Kaya hanggang ngayon nagpapatuloy yung injustisya, yung ating mga estudyante na mga lumad, marami sa kanila ay hindi na rin nakakapag-aral. Kaya itong itong conviction sa amin ni Casatur ay pagpapatunay lang ito na nagpapatuloy yung impunidad at kawalan ng hustisya sa ating mga kabataang lumad at sa ating mga kababayan lumad. Kausap ko lang kanina ng aming abogado at siyempre bago nangyari ito kaya nagpasya kami na umiki ng permiso sa korte na hindi kami naharap din sa Tagum Court dahil ang assumption namin magdidismiss ang case.
kagyat naman in-approve ng judge yung aming kahilingan. So, tingin namin ay madali lang isapin ito. Pero nabigla kami sa pangyayari na may conviction. On my part, no, masasabi ko lang ito kasi ako yung lumalabas na parang principal accused. Kayong last minute invited pa ko dyan eh. No? Although meron akong record nung congressman ako, na did an after, na madalas bumiyahe sa Mindanao, sa mga katutubo, sa mga urban tour community at iba pa, na umiigi sila ng tulong. Isa lamang ito dun sa mga instances. Actually, ang nagkataon, ang period na yon ay parang nag-break na yung good relationships na nakabayan kay President Duterte. At I think sinis nila yung opportunity na ito para maggawa ng trumped-up charges ng natin originally and then other abuses. Sabi ng tong nag-reduce siya. Pero remember, operational na ang TFL-CAC after 2018. So, bahagi yan ng kanilang effort na vilify or yung mga human rights defenders at kami sa mga bayan na nanilibigan na tulungan yung mga kailangan ganito. Ang katunayan yan, sa nasulat ko sa column ko sa Philippine Star, 2011 nagsimula ang campaign ng military kasama yung Alamara, yung paramilitary forms para forcibly ipasara ang mga eskwelahan ng mga luma. At may mga series akong sinulat yan, no? To justify ang pagtugon namin dun sa makatulong, kasi may-record din ako ng gano'n na madaling ma-facilitate ang pagkikipag-usap sa local government units. Nagtataka ko lang yan nung maharang kami, and then I called up Bongo, who was the special assistant to the president, and told him about yung pinagawa. Sabi niya, kausapin ko yung police in charge. At kinausap niya, and then sabi niya, sige, sinabi ko sa kanya, talaga na kong tumuloy. Pero nung hasta na kaming abante, pumayag yung police chief. Pero yung commander naman ng military in that area ang humarang. Nag-aalok sila ng vehicles para hindi kami nakatulog. So, nag-iba na yung sitwasyon. At any rate, we deny all of the allegations, and ang lawyer namin have manifested to the court, and we will appeal. At
yung existing bail bonds namin dun sa kaso ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So, hindi kami pwede na arrest rin. Sa kabila pa, nakita niyo naman ang kaso na ito ay tumagal ng almost 6 years mula noong 2018. So, hinarap namin ito, Gasatur, yung mga teachers, mga member namin sa ACT, at saka mga pastor, squarely. No? Hindi kami, sabihin, hinarap ito ng aming mga abogado, kami, at hinintay na talaga namin yung napakatagal na proseso ng justisya. At any rate, sa kagaya na sinabi ni Gasatur, kami ay mag-a-appeal. Taharapin po namin ito face-to-face, no, itong kaso na to, at talaga pong we deny itong itong naging desisyon, yung kaso na binigay sa akin. Of all cases pa, no, ako as teacher, 25 years natin pinangalagaan ng ating mga estudyante. Ngayon, child abuse pa yung mga kaso sa amin. So, makakaso sa akin. So, talagang nakakalungkot. Kasi ako pa na teacher na talagang nangalaga yung kapakanan ng mga estudyante. But anyway, malakas po ang loob namin na ito ay madidismiss at the end of the rope, no? At haharapin namin ito. Hindi kami magtatago, no? Hindi namin iiwasan ang batas at ang law system na, ang ating justice system. Kami po ay nakahanda na humarap kahit saan. Nakahanda rin ako humarap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami ng abuso dahil sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumal, itong mga marginalized sector. Kaya laban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. O medyo emotional po kayo? Medyo pilihan? Ano po ka? Well, medyo emotional ako, no, kasi as teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at syempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, no, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob sa ganitong desisyon ng judge. But anyway, kagaya ng sinabi ko, harapin natin itong kaso na ito at hindi po tayo magtatago. Kung ngayon po na nahatulan na po, na-resolve ito sa lower court, saan po kayo mag-file ng Court of Appeals na po ba? Or sa CA po ba? Or mag-appeal po kayo sa lower court pa po? Ito ang aming abogado para Attorney? si Attorney John. Ano po pala yung mga next steps na lang po as for context na lang po? Wait lang po. Okay. Sir, palapit na lang po na konti. I'm sorry. Okay lang. So, si Attorney Carlos Montemara Jr. from Public Interest Law Center. Actually, nare-represent ng PILC si Gasatur. At initially, nagkaroon ng initial pag-uusap yung mga lawyers. No? Definitely, we will exhaust all legal remedies. Siyempre, kailangan lang i-scrutinize na gusto yung decision. So, whether we will file a motion for reconsideration before the court which rendered the decision or direct siyang appeal ito sa Court of Appeals, kailangan pag-usapan yun at desisyonan ng mga lawyers. Pero definitely, whether MR or appeal, that's still on the table right now. But may timeline po ba kayo when will you file your planned appeal po ba? Either sa lower court or sa CA? Or pag-aralan nyo muna to, ilang weeks mo nyo na? Well, sa rules kasi you have 15 days to file an MR and then an appeal also. So yung 15 days na yan, yung making period for kailangan madesisyonan whether na magpa-file ng motion for reconsideration or direct appeal to the court of appeals. Which like Kong Franz. Kong, I know na do you think po ba makaka-apekto po ba itong kasong ito sa inyong resolve na tulungan ang mga guro natin? Kasi you're also, of course,
alam naman po ng lahat na you're planning around for the Senate po. So, does this strengthen your resolve po ba to finally go to the big one and charge for the Senate po? So, kahit na may ganitong kaso, no, mas lumalakas ang loob ko na magpatuloy na ipaglaban yung mga karapatan ng ating mga lumad, ng ating mga lumad children, at syempre yung ating, yung ating mga kabataan. At hindi rin ito yung magpipigil sa akin para, yun nga, magkurso pa ng mas mataas na endeavor in the future. Hindi ito makaka-apekto dun sa aking desisyon. At syempre, lalaban po tayo para dito at para sa kanila. Kasi once na, syempre, pag tayo po ay napaghinaan ng loob, paano na po yung ating mga, mga kabataan na walang boses, yung ating mga teachers na kinasuhan at iba. Ano na po yung arguments na i-raise sa appeal or motion for reconsideration? Well, Yung main lang. sorry. Well, definitely kasi kailangan pang scrutinize ng gusto yung decision, no? But we have always maintained that the actions of the teachers and the Casatur and the Franz Castro ito ay para tulungan yung mga estudyante who have been experiencing harassment. So, yun definitely will be raised in sa appeal. But as I've said, dun sa details ng decision mismo, we still have to scrutinize isa-isahin ang gusto para may patanggol yung karapatan sa lahat ng mga estudyante din, no? Na nawala ng eskwelahan dahil dun sa mga harassments na nangyayari sa mga communities. In a way, it's a bit unfair kay Congresswoman Castro. Kasi dahil sa concern sa teachers at sa students, nag-volunteer siyang ibuhin. Ako naman, at that period, talagang tinatarget ako doon. So, nadamay siya. So, may din na 10 cases na dinaanan ko, puro ako obserto. And this looks ridiculous na at that point ng wala naman kung personal interest ay akusahan pa dito ng abuse of children, particularly yung mga lumats. No? Continuing ang aming support sa mga lumats. Yung struggle kasi nila ngayon, no? Dapat under the Marcos administration, review nila yung ginawa ng Duterte government sa pagwasak ng mga eskwelahan ng mga lumats para mag-restore yan. 250,000 students ang nawalan ng karapatan na makapag-aral dahil sa pagyayari nito. So that magnifies, no, ang implication nito. While kung itong kaso man ito ay intended para ipitin ako at damay si Congresswoman Castro, ay indirectly ang worst consequence ay dun sa kapakaran ng mga lumats children na sila yung nabigyan na tinamaan ng isang unjust policy or action. Kaya dinigit namin ang assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang madismiss at kung magkakaroon pa uli ng lumag-attempt laban sa interes ng mga katutubo, Mindanao or elsewhere, kami ni Franz ay ready for assistance.
justice po, no, katotohanan, tinitindigan namin. Wala sa background namin ang ma-involve sa anumang decolonized activity, particularly laban sa mga oppressed sectors ng ating minorities. Maraming salamat. So, huling statement na lang, no, sa ganitong naging desisyon, nananawagan tayo kay Presidente Marcos. Kuya, wait lang, mama. So, sa ganitong Sandali lang po. Okay, sige pa. Okay. Ayun po. Sa ganitong kalagayan natin, na nakatulan ng guilty dito sa child abuse, naninindigan pa rin tayo. Ako personally, nananawagan kay President Marcos Jr. na pangalagaan itong ating mga lumad children. Sila yung na marginalize, no, sa matagal ng panahon, napabayaan yung ating mga lumad children. Kaya sila mismo nagtayo ng kanilang mga paaralan, no, more than 200 dyan ng mga paaralan na itinayo nila sa tulong ng iba't ibang multisectoral groups, mga CSO, para mabigyan sila ng edukasyon and religious organization. Uhaw na uhaw, no, sa serbisyo ng ating gobyerno, lalo ng edukasyon ng ating mga lumad. Kaya nanawagan tayo na reviewin yung ginawa na pagsasara na itong mga lumad school na to para makapag-aral po yung ating mga katutubong lumad sa sa Mindanao at mabigyan sila ng edukasyon. Kasi yung sa mga personal na natin na pag-ipag-usap, encounter natin sa mga lumad, ang tatalino nila, ang gagaling nila, ang uhusay nila sa agrikultura, di ba, pang mga science, kaya talagang pangalagaan natin sila at pag-aralin, no? Buksan itong mga lumad schools kung maaari, no? Ito lang yung pakiusap natin kay Presidente Marcos Jr. na talagang ibigay yung karapatan ng ating mga lumad. Thank you po. By 12 noon, pupunta po si Casatur at si Congressman Castro sa Commission on Human Rights para po sa elimination rally na wala sa makabayan at ng karapatan. Yung sa Luzon na. Yung 25 kasi,